Then, syempre, nandito na tayo sa part 2. Nandito pa rin tayo sa game selection at kasama natin si Sir Ed. Ayan. Sir Ed, regarding po pala sa mga retro, totoo po ba kapag yung mga cartridge, kapag hindi gumagana, ihihipan para gumana, sir? Oo, at least, ako ginagawa ko rin yun ng bata ako eh. So talagang ano yun, isa sa yun sa mga ginagawa ng mga batang 90s before. Pero ang talagang fix talaga doon talaga kasi kailangan lang malinis yung pins. No? Dahil dati wala namang available na knowledge, so hinihipan na ng mga bata yun. So totoo talaga yun. Gumagana talaga. Until now. Life hacks. No, like that, sir. Then, sir, regarding po sa console, sir, kasi may mga nagtanong na, ayun nga, kapag yung mga family com daw, kapag kinabit sa TV, naninilaw daw, totoo po ba yun, sir? Actually, yung ganong ano siya mix siya eh. So yung pag meron siyang kulay dilaw doon, sabihin yun, mayroong problem sa either sa cable or TV. No? Pero yung mga bata dati, hindi na maintindihan kung ano nangyayari doon. Possible yung baka kasi lumuwag na yung cable o yung TV nila nalagyan ng magnet. Kasi pag yung dati CRT na TV malalaki, pero may likod. Yes, sir. Pag nalagyan ng konting magnet yun, nagkakaroon yun ng dilaw or violet, ganun siya. Then, syempre, sir, regarding sa mga retro, ano po yung i-recommend nyo na parang nalaro nyo mga over 60 hours or mahigit pa? Kasi ako lumaki ako sa Famicom eh. So yan, talaga nalaro ko yun ng Babad, Sega Genesis, kung sa mga nakaka-relate, no? Yan. Famicom, Sega Genesis, saka Super Nintendo. Diyan talaga ako umikot. Nang talagang halos, yung TV namin nasira na, nagalit na sa nanay mo, ayaw mo tumigil, yun. Yan tatlo na yan. Family computer, Sega, tsaka Super NES. Siyempre, Yes, sir, yes. ayun. Regarding pala sa mga gaming console, sir. Siyempre, hindi lang ito available, no, sir? Meron pa kayong mga Xbox or mga PS3. Marami pa tayo, so hindi na malagay siya dito. Makikita mo yung aming price list dito, kompleto yan. Xbox lahat, pati original na model, yan, yung pinakauna, 360, Xbox One, lahat ng PlayStation generation meron tayo niyan. Mula sa PS1, PS1 meron tayo niyan. Yung nakatanyo kanina, PS2, PS3, lahat yan, pati mga Sega family, Sega Saturn, Sega Saturn, meron tayong Sega Dreamcast, Nintendo Wii, Nintendo 64, yan, mga products niyan, GameCube. So lahat ng era bago mag-PlayStation, meron tayo niyan hanggang year 2000, hanggang sa modern na. Kung mapansin nyo, hanggang PS4 meron tayo niyan and PS5. Then, syempre, sir, regarding pala sa game selection, sir, kunwari, may mga unit sila, nabili rin po ba kayo ng unit or parang swap trade? Sir? Pwede, sir. Pero ginagawa lang ngayon namin, online muna appointment. So, kailangan muna magkaroon muna ng agreement, send muna kayong pictures, kung mga kasama. Pag okay na po yun, may sasagot naman doon sa page eh. Pag okay na yung agreement nyo, tsaka nyo dalhin dito. Para hindi rin masayang punta. Kasi may mga items na hindi rin binibili. Kailangan muna siyang i-check muna ng ating appraisal manager. Yan. Regarding pala sa mga ganito, sir, syempre, yung iba is naghahanap ng mga limited edition or ano. If ever po ba, nagkakaroon din po ba kayo, sir? Yes. Actually, isa sa yung makikita mo yung ating tower section dyan. Yan yung mga limited editions ng PS2. Makikita mo siya, hindi siya yung pangkaraniwang PS2 sa kulay niya, no? Actually, hindi pa ito kompleto, no? Yung pinakamahal na PS2 na fat na ganito, yung kulay pula. So, wala pa kami noon. Ang kanyang market price, hindi ako nagkakamali ngayon, nasa $500,000. Wow. Meron pa yung dilaw. So, ngayon, meron kami yan, daming gold, das yan. May mga LE yan ng PS2. So, meron din ganyan na PS1, wala pa kami. Halos lahat ng generation, sir, PS1, PS2, PS3, meron yan mga LE na mga collector's item talaga. Pero sir, itong mga limited or collector's item, sir, is binibenta nyo naman, sir? Binibenta yan, sir, at the right price. No? So, hindi siya ganun affordable, talagang pang collector siya. Pwede nga kami PM sa mga price. Yeah. Price Then, yan pala, sir, Sir Ed, regarding po pala sa mga, console, kapag sa mga, sa mga bago na, ano naman po yung na-try nyo na i-recommend para sa mga bago lang na gamer dito sa atin? Yung mga, syempre, usually, mga gamers na bago, talagang, i-introduce pa rin namin kung saan nagsimula yung gaming, no? So, kahit yung mga, Gen Z or Gen Z Alpha, tinatawag nila. So, sa store namin, pinapakilala din namin ng mga old consoles. Pero pagka hindi pa nila masyadong maintindihan,
nirecommend mo namin mga emulators handheld, no? Para maintindihan nila ano ba pinagmulan ng God of War na nilalaro mo ngayon, ano pinagmulan ng Smash Brothers na nilalaro mo ngayon. Yan. So, para meron silang history, no? Sa mga consoles na meron kami. Pero syempre, kung gusto nila ng mga modern consoles, Nintendo Switch, PS4, PS5, meron naman din tayo yan available. Pero ano sir, mga brand new or second hand sir? Or mixed na rin? Mix na yun, sir, kasi usually ang brand new na nakukuha namin, PS5 na and Nintendo Switch. Yung PS4 kasi halos wala ng brand new din sa ano yun eh. Almost retro na siya kasi nagpasa siya ng 10 years yung PS4. So, pero meron pa rin kami yan mga second hand, yung mga games ganoon din. Sa Switch meron din tayo niyan. Meron tayong mga cartridge based saka yung pwede siya malagyan na siya ng mga games through download. Then, sir, ayun, kung kayo is gamer, sir, pabor ba kayo sa mga ROMs or sa mga, ano, sir? Or mas prefer nyo is mga console talaga or mga handheld, sir? Ako, personally, syempre, preferred ko yung original hardware and cartridge. And in-encourage ko rin yung mga gamers natin to support yung mga gumawa. No? Kasi may tinatawag kasi na, na game preservation. Yung game preservation, ito yung mga consoles and cartridges or games na hindi na mabibili available sa market. No? Pag yung mga ganyan, sir, normally, pwede yung mga ROMs na yan kung wala pa talaga. Pero kung yung mga games na distribution pa, support natin sila. Kaya PS4, PS5, Switch, support natin yung mga yan. No? Para yung industriya natin, hindi siya mamatay. Kasi pag puro ROMs lang tayo, puro lang tayo sa ganung paraan, hindi lalaki yung industriya ng gaming. So yung mga game preservation console kagaya na ito, okay lang din magkaroon ng ROMs. Pero ako personally, I prefer pa rin original hardware. Then, sir, ayun, regarding pala sa mga console, sa mga games, sir, ayun, ano pa yung mga other services na available sa shop nyo or dito sa game selection, sir? Ayun, so we do restoration and repair dito. Mula sa retro hanggang sa modern consoles. Pati yung mga ganito, yung mga PS1 controllers na ganito, nare-repair namin yan, yung mga sira na, mga Game Boy na sira yung screen, o napaglumaan na, PSP. Iba nga, nagugulat sila, akala nila, patapon na yung kanilang console. So, pagdating dito, pero pa pala maayos yun. So, we try our best na ma-restore and repair. So, hindi naman 100% na-repair lahat, pero we try our best na bigyan sila ng mga condition. Kung hindi ma-repair, pwedeng palit ng motherboard or swap na lang ng item. Ganun ang aming isa sa mga aming mga services. Then, Sir Ed, ayun, regarding pala sa sa itong shop nyo, sir, or itong game selection, ano pa yung mga bala na available from sa mga console? Baka isipin nila may ganun silang unit tapos wala kayo, or ano po ba ma-available na mga as of now? Yung pinakaluma namin available na mga cartridges na always available talaga yung mula sa Famicom era. Famicom era, yan, Sega, and then marami din kaming isang slot doon, makikita nyo, yung mga Super Famicom cartridges, pati yan, yung mga NES, no? Ang hindi masyado sa amin, yung Atari. No? Meron kami mga couple of, ilang items doon ng Atari, pero yung mga luma na natin, mga consoles na retro, na kompleto tayo dyan. Mula sa Famicom, SNES, Sega, N64, lahat yung meron tayo dyan. Especially mga PlayStation 1 CDs, tsaka PS2. So marami tayo dyan, makikita sa mga shelves natin, Xbox 360, yan. So lahat yan, meron tayo Nintendo Wii U, lahat yan talagang, we try our best, talagang complete, no? Pati nga yung PS Vita, makikita ba dito? Ayan, no? PS Vita, GameCube, meron tayo yan. Saan na ba yung PSP namin? Ito, PSP, no? Yung mga PSP pa kami dito, saan na yun? Nasa kabilang shelves yan. Ito, PSP, yan, no? Ultimo yung PSP dati na, yan, UMD, meron kami yan. Dito tayo yan. Yan. So, lahat yan, talaga meron kami. Then, Sir Ed, ayun, regarding sa, syempre, mga other question, or please invite naman sa ating mga viewers, sir. Yes, sa ating mga ka-retro, no, sa kahit modern pa or any gaming needs nyo. So, ang game selections, we offer our services tsaka products sa lahat, no. Pati yung mga tito and tita na gusto bumalik, no. Yung mga napag-iwanan dati before na hindi nyo ma-afford, ngayon mabibili nyo ulit, no. Usually mga kwento rito, eh.
So, sinasabi nila, no, bata ako, di ko ma-afford ngayon, pwede na saan ba makakabili? Dito yan sa Game Selections. And mga gusto nyo i-restore mga collections nyo, dito rin yan sa Game Selections. Ayan. Once again, thank you Sir Ed at sa Game Selection. Thank you. Sa event. Oh, sa events na. Kasi yung apat. At nandito pa rin tayo sa Game Selection. Kasama natin si Ma'am Bridge. Then, Ma'am, regarding po pala sa mga upcoming events, ano po yung hinahandle or gina-join ng isang game selection, Ma'am? Okay. So, basically, ang game selection kasi hindi lang siya more on selling ng mga retro games. So, we also organize Vintrocon or yung Vintage and Retro Convention. So, we only started as a mini-con lang, parang bazaar type, ganyan. And then, we had the privilege to get some partners like si Crazy Kyle, ganyan. And then, the first event that we had, a big event, was April 21. So, here yon sa Fisher Mall, sa event center nila. And then, everything follows na. So, nagkaroon na ng mas malalaki, in-invite na rin kami ng Ayala, yung Vintrocon. So, yun, nag-start na doon. And then, this coming July, so we have different event din. So we do have bazaar type lang, and then we do have big events. So this coming July 13 and 14, no? So here yung ating poster, we do have yung Retro and Hobbies Bazaar sa July 13 and 14. It will be held sa second floor nitong Fisher Mall. So, nasa hallway siya. Kasi yung second floor niyan, food avenue siya. So, nasa gitna kami ng mga kumakain. Yes. So yun yung target eh. So, every time, halimbawa Sunday, so pagkatapos ng mamili ng mga family, so may kita nila yung mga different bazaar. So, may kita din nila yung mga, hindi lang kami yung naglalabas ng mga ganitong retro games or game consoles. Meron din, madami din na mga seller din ng mga retro console. And also, hindi lang doon natatapos, meron din mga vinyl, cassettes, mga old toys, mga stuffed toys, yan, yung mga ganyan. Nice. Yan. Tapos, coming to this end of July naman, our, second big event here at Fisher Mall. This time, kasi, last time kasi, 1 day lang kami nag-event. Ngayon, 5 days. Wow. So, that's 5 days big event here at Fisher Mall, yeah. It will start on July 31 up to August 4. So, kung makikita nyo, it's a jam-pack activity or program. Kasi, even the Toro family and the influencers are also partnering with us to promote din yung mga, mga products nila. So, from July 31, jam-pack na yung mga different programs. So, kumbaga, hindi lang siya, it doesn't mean na parang 5 days lang siya. 5 days siya is, puro bazaar lang. No, maraming program, maraming activity para, mas maraming tao yung pupunta. So, nice. Nandyan yung mga tournaments, game tournaments yan. So, meron din kami yung tinatawag na, ito yung pinaka-unique sa amin eh. Yung tinatawag na Hall of Fame. Yan. So, Hall of Fame, yung Collector's Edition. Diyan kasi, we are looking for collectors more than 10 years na nagko-collect, and then ini-induct namin sa stage, binibigyan namin siya ng plaque as an appreciation for collector, as a collector. Nice. So yan yung pinaka-unique sa Vintrocon. Yan. So even like for example yung pangatlo namin na na Hall of Fame, sinasabi nila sa interview hindi naman sila kilala or something like that. But kung tinitingnan kasi namin doon yung mga contribution mo. Ano bang na-contribute mo sa collecting industry? So, like yung kasi sikat na dyan, si Crazy Kyle, si Dekada, yan. Si Rogis naman sila yung founder naman ng Collectors Con. So, kahit na hindi sila masyadong kilala widely, so, nakita namin yung contribution nila kasi nagko-convention sila even though maliit lang. So, it's still pasok doon sa qualification. So, July 31, well, abangan nila kung sino yung susunod na award for the Hall of Fame. Yan. So, meron yan by this big event namin sa July 31. And
August 4. Now, going back here, so, ang isa sa pinaka-featured na program namin sa Retro Nimbus is the Pinoy Rap Song Competition. Wow. So, kumbaga parang, hindi siya, kasi you know naman ang rap, it started 80s, ganyan. So, we're still, kumbaga, binibigyan namin na ma-showcase pa rin yung mga Filipino talents. Yan. So, yan. Marami kaming, kumbaga, it's also partnered with Crazy Kyle. So, organized din siya with Crazy Kyle. Kasi, one of the rapper din si Crazy Kyle. So, yan. And we do have like 20 contestants na ready to, present na yung kanilang piece by August 4. August 4 din siya. Siya yung last day. Siya yung pinaka, main event namin by August 4. So, yan. Marami pa. Susundan yan is, August 31 to September 1, yeah, sa Ayala Fairview Terraces. So hindi pa namin siya nilalabas kasi wala pa siyang poster, pero halos yung merchants niya halos mabubuno na. Oh, yes. Yeah. Then regarding pala sa event, ma'am, unahin po muna natin itong si July 13 to 14, ma'am. Anong oras po kaya magi-start yung pinaka-event, ma'am? At ito yung bazaar naman na usually started same with mall hours. Mall hours. So 10 to 9 din 10 to yan. 9. Then, dito naman po sa July 31 to August 4, ma'am. Mga Yan, estimate time na start, ma'am. The whole event start at 10 o'clock and ends also at 9. Pero yung mga different program, meron silang mga kanya-kanyang oras. May mga Like yung mga cosplay namin, August 3 yan, it will start at around 4, yan. And then, yung rap song contest naman, 2 p.m. And then the influencers will come here at around mga 6, ganyan. 6. Then, Ma'am Bridge, please invite naman para sa ating mga viewers at sa mga collectors at syempre sa mga gamers na rin. Sure, yes. So, I'm inviting everyone to Vintage and Retro Convention. So, we do have two kinds of event, the bazaar type and the big event. So, bazaar type will happen on July 13 to 14, 2000, Saturday, Sunday. And then, for the big event, it will happen on July 31st to August 4. Then, syempre, ma'am, contact number or parang paano nila kayo ma-approach para sa mga events or sa mga other inquiries. Yeah. So, you may contact us through our FB page, which is the Vintage and Retro Convention or VintroCon. And then, all the contact numbers will also provided dun sa page. Yan lang. Direct kaming nakakapag-communicate sa kanila. Then, once again, thank you, Ma'am Bridge, at sa game selection. At ilalagay ko na lang sa description yung kanilang FB page at kanilang contact number. Thank you! Hello, Ron, at nandito tayo sa Green Hills. Syempre, nandito tayo